Inanunsyo niya na may natitira pang 15 segundo at pagkatapos ay tinanong ang batang babae na may kayumanging buhok kung may magandang nangyari. Tumalon si Krista sa lupa at tinanong ang babaeng may kulay rosas na buhok kung bakit inisip niya na isang buhangin na nilalang ang sumalakay sa maitim na pakpak na halimaw at isa pang nilalang ng buhangin ang sumalakay sa berdeng may pakpak na halimaw. Ang pink-haired girl, na nakapikit, ay nagsabi na may 10th segundo ang natitira at sinabi kay Krista na tila mas excited siya kaysa sa karaniwan ngayon. Tinanong ng batang may buhok na kayumanggi si Gertrude kung ano ang ibig niyang sabihin. Iminulat ng pink na buhok na estudyante ang kanyang mga mata at sinabing may natitira pang 5 segundo, at pagkatapos ay nagtanong kung ito ay dahil nakilala niya si Lord Rain. Sinabi niya na nagtataka siya kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Si Krista, na may pagtataka sa mukha, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Gertrude. Siya ay sumisigaw na walang nangyari at lumilikha ng isang malakas na namuong gintong enerhiya. Gamit ang isang magic square, sinisigawan niya na naiinis lang siya na nakikita na naman niya ang nakakainis na mukha ngayon. Bulalas niya na nakakatanggal siya ng stress habang nagwo-workout. Naisip ni Gertrude, na may ngiti sa labi, na si Krista ay hindi magdaraya ng sino man sa kanyang pag-uugali. Naisip niya na parang totoo ang mga chismis tungkol sa pagtulong ni Ryan sa kanya sa pagsusulit. Iginalaw ng batang babae na may kayumanggi ang kanyang kamay sa gilid at nagpapakita ng galit sa kanyang mukha. Ang pink-haired girl na namumula ang pisngi ay naisip na, nakakagulat, si Ryan Ludwig, na nakilala niya noong bata sa isang family meeting, ay hindi ganoon. Inanunsyo niya na may natitira pang 0 segundo at sinabing tapos na, pagkatapos ay umungol ng malakas si Krista. Hiniling ng babaeng may kulay rosas na buhok na alisin ang golem. Ang central hall ng student dormitory. Naglalakad si Hubert sa koridor. Sinabi ng isa sa mga estudyante sa blonde boy, "Welcome, loser na may grade C." Pinagtitinginan sila ng mga estudyante. Tinawag ni Hubert ang lalaking bumaling sa kanya na si Logan at sinabi sa kanya na kung magpapatuloy siya sa parehong espiritu, maaari siyang mamatay. Isang nagtapos na estudyante sa Rohohanam School, si Hubert, ang lalaking may kulay abo na buhok, ay nagsabi kay Hubert na huminahon at pagkatapos ay idinagdag na siya ay natatakot na handa na niyang basin ang kanyang sarili. Dagdag pa niya, nabalitaan niyang may nakakuha ng C ngayon at halos mamatay sa kakatawa. Isang postgraduate na estudyante sa Chehak School, si Logan, isang lalaking may kulay abo na buhok, ang nakaupo sa isang upuan at sinabi na, bukod kay Krista, nakatanggap siya ng S rating kahit na may mga sandbag. Tahimik na umalis si Hubert. Tinatanong ng gray-haired guy ang blonde kung kasama ba siya sa genius boy na iyon, kung ano ba talaga siya, at kung duwag lang ba siya, sabi nga sa mga sabi-sabi, kahit na mas magaling pa siya sa blonde. Sinabi ng blonde na lalaki kay Logan na wala sa kanyang negosyo at pagkatapos ay tinawag siyang muscular fool na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinanong niya ang may buhok na kulay abo kung talagang gusto niya itong hamanin. Sabi ni Logan na seryoso ang mukha. Halika na. Lumingon ang blonde sa lalaking may kulay abong buhok. Hiniling ng babaeng pulang buhok na may hawak na libro sa mga lalaki na lumingon. Sinabi niya sa kanila na hindi lang sila ang nandito. Napatingin ang mga lalaki sa babaeng pulang buhok. Napabuntong hininga si Logan at sinabihan ang pulang buhok na babae na nagngangalang Lily na biro lang iyon. Nakatutok ang tingin ng dalaga sa libro. Tinanong ng nagtapos na estudyante ng Rivendell School na si Lillian Logan ang babae kung gusto niyang sumali sa diskarte nito para sirain si Krista at ang henyong ito. Isang babaeng mapula ang buhok na may deadpan na tingin ang nagsabi kay Logan na ito ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang kanyang mahiwagang mga nagawa dahil palagi siyang nakakagawa ng walang kabuluhang mga kalokohan. Nagtatanong siya, ano ang pakinabang ng pang-aapi sa mahihina?
kahit na ito ay si Krista. Sagot naman ng may buhok na kulay abo na nagbibiro. Lumingon ang blonde at sinabing siya mismo ang sisire sa kanila. Sa kanyang pag-alis, sinabihan niya si Logan na kapag hindi niya ito hinawakan ng walang ingat, siya mismo ang unang bababa. Kitang-kita ang kalangitan sa gabi sa labas ng mga bintana. Lumabas ng kwarto ang blonde na lalaki at tinawag na tanga ang kulay abong lalaki. Tumangala siya. Hinampas niya ng kamao ang pader, bakas sa mukha niya ang galit. Nagtaka siya kung ano nga ba ang ginagawa ni Ryan Ludwig. Siya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa galit at naisip na ang pangunahing tauhan ay talagang nagtrabaho sa loob ng 3 taon sa ilalim ni Professor Scalzi bilang isang katulong na pinili hindi sa pamamagitan ng mga relasyon sa dugo ngunit sa pamamagitan ng kasanayan. Idinagdag niya na hindi maaaring ito ay isang tao na hindi makakuha ng kahit isang ranggo. Nagbabasa ng libro ang pangunahing tauhan habang nakaupo sa kanyang kama. Binuksan niya ang mga pahina at sinabing ang unang bahagi ay tungkol sa buhay ni Rin. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa magic at fighting styles na ginamit niya. Isinara niya ang libro at sa tingin niya ay hindi ito maintindihan dahil kahit alam ng isang tao ang kanyang pagkakakilanlan, nananatili ang tanong kung paano niya malalaman. Inilagay ng pangunahing tauhan ang libro sa kanyang baba at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin nila siya kino-contact, kung may nakakaalam. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sandaling tumahimik. Tumingin siya sa relo niya at sinabing 23 na at mas mabuting patayin na muna ang ilaw bago dumating ang duty officer. Ginagamit niya ang switch para patayin ang ilaw. Tiningnan niya ng maigi ang diary. Naalala niya si Lista, ang nagtago nitong diary. Tinitigan niya ito saglit. Lumapit siya sa mesa na may hawak na diary. Binuksan niya ang diary. Isang asol na paro-paro ang lumipad mula sa tala-arawan. Ang tala-arawan ay lumipad palayo sa pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinitingnan niya ang paro-paro at iniisip kung ito ba ang Rod Ian na nilikha niya sa nakaraang buhay. Ang bida, na may maingat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nag-isip na hindi, dahil siya ay 2 beses na mas malaki at mas maitim kaysa dati. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniisip, kahit na ganito, paano siya mabubuhay sa loob ng 300 taon. Nagtataka siya kung kaninong mahiwagang kapangyarihan iyon at para sa anong layunin ito ginamit. Naaalala ng pangunahing tauhan ang pagmamataas. Lumipad sa kamay ng pangunahing tauhan sina Lista at Rod Ian ni Kai. Nakatanggap ang bida ng abiso mula kay Rod Ian na may impormasyon na maaaring ipagpatuloy ang pag-unlad sa pagsasaliksik ng natatanging magic na katumbas ng 37%. Iminulat ng bida ang kanyang mga mata sa pagkagulat. May lalabas na notification sa harap ng bida na may maraming text na nakasulat dito. Binasa ng bida ang text na lumabas sa harapan niya. Isang patak ng pawis ang dumaloy sa pisngi ng pangunahing tauhan, at naisip niya na ito ang kanyang sinaliksik sa nakaraang buhay upang maabot ang antas ng isang pantas. Inisip ng pangunahing karakter na ito ay 12 orihinal na ron na sinubukan niya sa mga totoong laban 300 taon na ang nakalilipas. Idinagdag niya na akala niya lahat sila ay nabigo, ngunit ang pag-unlad ay nagawa. Sumilip pa si Rod Ian sa bintana na. Ginawa ni Rod yun. Naisip niya na imposible para sa isang 4-star magician tulad ni Rod Ian na suriin ang progreso ng isang 6-star magician. Ngunit kung ito ay totoo, kung gayon hindi siya nagkamali sa kanyang landas. Lumilitaw ang mga puting linya sa mukha ng pangunahing tauhan. Ngumiti ang pangunahing tauhan. May malisyosong ngiti sa kanyang mukha. Hinayaan ng pangunahing tauhan si Rodion at naisip na kung magpapatuloy siya sa iisang diwa, maaabot niya ang katotohanan. Si Ruden ay nasa kama, at ang pangunahing tauhan ay nagbabasa ng teksto at iniisip na ito ay isang biglaang paglitaw ng pag-asa. Ang pangunahing karakter,
na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ay patuloy na nag-scroll sa bintana na may teksto. Si Rod Ian ay kumikinang ng maliwanag na asol. Akala ng bida ay agad niyang nakalimutan ang nagpadala ng librong dinadala ni Rod Ian. Ang kaisipang ito ay nawala sa kanyang isipan sa isang iglap. Ang pangunahing tauhan ay nakasuot ng puting uniforme. Kinuha niya ang asol na libro at iniisip kung dapat ba siyang magsimulang magsaliksik. Ang pangunahing tauhan ay umalis sa kanyang silid. Ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa ilalim ng kanapi. Umuulan sa labas. Hindi tulad sa Hilaga, kung saan lumalamig kapag umuulan, nananatiling mainit ang mga rehiyon sa timog kahit umuulan. Dahil sa impluwensya ng bulubundukin ng Badansyo, ang pangunahing tauhan ay nagtatago ng isang libro sa ilalim ng kanyang mga damit. Naglalakad siya sa gitna ng ulan. Ang pangunahing tauhan ay pumasok sa silid. May isang babae sa boses na nagtanong sa kanya kung naintindihan niya ng tama na kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang magsanay ng mahika. Ang berdeng buhok na batang babae ay naka-cross-arm at sinabi na ang larangan ng digmaan ay perpekto para dito, at gagawin niya ito. Ayon sa pinuno ng dorm, ang larangan ng digmaan ay isang lugar para sanayin ang makapangyarihang mahika na may malawak na hanay. Napakaraming apoy sa paligid ng bida at ang berdeng buhok na batang babae, na napapalibutan ng mataas na antas ng mahika. Upang maiwasan at ayusin ang pinsala, ang isang tao ay maaaring gumawa ng mga spells nang walang pag-iintindi sa paligid. Hiniling ng babaeng may berdeng buhok sa pangunahing tauhan na hawakan lamang ang pasukan gamit ang kanyang apprentice ring para makapasok. Itinuturo ng pangunahing tauhan ang kanyang daliri gamit ang singsing pasulong. Ang pader ng apoy sa kanyang harapan ay nawawala. Isang boses ang nagsabi sa bida, maligayang pagdating sa larangan ng digmaan, at tinawag siyang ika-1388 na estudyante, si Ryan Ludwig. Idinagdag niya na ang lahat ng 30 silid ay kasalukuyang magagamit. Isang batang babae na may berdeng buhok na nakapikit ang nagsabi sa pangunahing tauhan na huwag mahiya sa paggamit nito. Sinabi ng pangunahing tauhan na gagamitin niya ang pinakamalapit na silid sa numero 15. Ang boses ay nag-uulat na ang impormasyon ay nakumpirma na. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng espasyo, na nababakuran ng mga pulang linya. Hinihiling niya na bigyan siya ng isang target at idinagdag na dapat itong maging malakas. Lumilitaw ang isang bilog sa harap ng pangunahing karakter, na kumikinang ng maliwanag. Ang isang berdeng target sa anyo ng isang golem ay lilito sa bilog. Inilabas ng pangunahing tauhan ang kanyang libro. Tinitingnan ng bida ang target at sinabing nasa level siya ng 2-star magic, na hindi naman masama. Binuksan ng pangunahing tauhan ang asol na libro at tiningnan ito. Nabasa niya na ang Wyron ay nagbibigay sa mga molekula ng kakayahang pumiglas. Kung ang ron na ito ay nakaukit sa apoy na magic, ang mga uling ay makikinig at masusunog ng mahabang panahon. Isinara ng pangunahing karakter ang libro at iniisip na sulit na magsimula sa ron na ito. Nagmaterialize ang bida ng magic triangle sa kanyang kamay. Inukit niya ang Euron dito. Ang rune sa Tatsulok ay kumikinang ng maliwanag. Nawawala ang spell ng bida. Tuluyan na itong nawala. Naikuyom ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa isang kamao at, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, sumigaw na tila hindi gumagana ang 1-star magic. Matingkad na kumikinang ang kamao ng bida. Lumilitaw ang isang bilog sa harap ng kanyang palad, kung saan mayroong 3 tatsulok. Nagsisimulang umikot ang mga tatsulok. Mabilis na umiikot ang mga tatsulok sa isang bilog. Ang pangunahing karakter ay ganap na nakatuon sa spell. Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa likuran niya. Lumilitaw ang maraming pulang ilaw. Lumilitaw ang mga ilaw malapit sa berdeng target. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa target na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha.
Tumingin si Hubert sa pangunahing tauhan at nagtanong, anong uri ng salamangka ng basura ito? Sa isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, naisip niya na ang bida ay hindi maaaring gumamit ng isang star magic ng tama. Naisip niya na katangian ng flame magic ang maingay. Ngunit sa paghusga sa kung gaano ito katahimikan, tila nasa simula pa lang siya. Lumilikha ang babaeng salamangkero ng isang malakas na apoy sa kanyang harapan. Lumaban ang blonde na may ngiti sa labi. Salamat po sa panonood.